At sa puntong ito, makakapanayam po natin si Bacoor, Cavite Mayor Lani Mercado Revilla. Ma'am Mayor Lani, magandang gabi po sa inyo, ma'am. Hello Vic, magandang gabi po sa inyong lahat at sa lahat po ng inyong tagapanood at tagapakinig. Alright, unang-una ho siguro, kamusta na po ang Bacoor, ma'am? When it comes to COVID cases, COVID status, ano na po ang lagay ng Bacoor, ma'am? Well, so far ngayon sa araw na ito, September 30, umaabot po kami ng 20,307 ang confirmed cases all in all. Umaabot po kami sa active cases na 1,856 at nag-average po kami ng 160 persons na positibo in a day. Ang recovery po namin ay maganda po naman ang batting average. Umaabot po kami ng 186 persons per day ang recovery at apat na mamatay per day dito po sa aming lungsod. Ma'am, nagwa 160 a day kayo? Parang mataas, Opo. parang mataas ho yun, ma'am. Yes po, mataas. Isa po kami sa mga matataas sa lalawigan ng Cavite. And ito po ay sa dahilan na kami ang una, masasabi po nating nauna na nagkaroon po ng Delta variant sa buong lalawigan. At yan po ang puspusang hanggang ngayon ay pinaglalaban pa rin po namin, lalabanan po namin ang problemang yan dito po sa aming lungsod. Saan nyo po ina-attribute yung parang 160 a day more or less ang kaso? Ano ho mga nagiging dahilan po nun, ma'am? Well, una sa lahat, hindi ho kami nakasabay sa ECQ ng Metro Manila. Noon ay inaasahan sana namin na kami po ay mai-ECQ. Unfortunately, hindi na ho kaya ng pondo ng ating pong pamahalaan ang mag-ECQ ang lalawigan ng Cavite. And since we are nearest to Metro Manila, kumbagay ilog lang ang pagitan ho namin, marami po sa amin po mga kababayan ang nagtatrabaho araw-araw, nagta-travel papunta po ng Metro Manila. Yan po ang, dyan po nag-a-attribute yung mataas po namin pong rates. So hanggang ngayon, tag 3 digits po kami per day dito po sa lungsod ng Bacoor. Oo. At doon po sa sinasabi ninyo 160 a day at yung labas-pasok po ang tao sa Cavite papuntang Metro Manila, talaga napakalapit lang. Isang hakbang lang, nasa Cavite ka na. Ano ho ang ginagawa ng inyong mga hangganan, ng inyong mga border this time? Well, so far nandyan pa rin po yung ating po mga checkpoints. Ang binamabuti ho namin ngayon ay talagang una is to isolate the positive COVID suspects and patients from their homes kasi po lumalabas ho ngayon talagang home contamination na ho. Natutuwa naman po tayo na kahit papaano ay meron ho tayong 2 isolation facilities po dito sa ating lungsod. But unfortunately, kahit po 2 ito, some people opt to stay home and do quarantine at home. Yun po ang iniiwasan po namin dito po sa ating lungsod. But despite of that, na meron po kaming 2 isolation facilities na umaabot po ng more than 200 ang kasya, kulang pa rin po ang 200 kwartong ito kung kami po ay nag-average ng 160 per day. Oo. And not to mention siguro, ma'am, meron hong mga hindi taga-Bacoor na pumupunta rin para magpa-ospital. May mga ganong kaso ba? Tama po. Meron ho kaming mga nadadala pa from Cavite, from Bacoor, all the way to Pangasinan, all the way to La Union. Ganun po kalayo pag naghahanap na ho ng mga ospital. So, this is quite sad. Punuan na rin po ang aming pong government hospital dito, yung Southern Tagalog Regional Hospital, pati na rin po ang mga private hospitals. Pahirapan na rin po ang paghanap ng hospital beds o hospital rooms. Lalo na ang... With what is happening now in Bacoor, ma'am, kamusta naman po ang inyong vaccination rollout? Well, so far as of September 23, tayo po ay nakakapagbakuna na ng 137,111 na nakakompleto na po ng second dose. This is around 32% of our total target of 450,000. Ang naka-first dose po sa amin ay umaabot po sa 174,601 at umaabot po sa 311,712 jabs na po yung ating pong ginagawa dito po sa lungsod ng Bacoor. With that, Mayor, meron po, kasama po ba kayo sa pilot testing ng face-to-face classes?
Mukhang malabo po yan na Vic kasi mataas po ang rate ho namin. Normally itong face-to-face classes po ay magaganap lang po sa mga liblib na lugar kung saan kakaunti. I'm sure hindi ho nagto 2 digits ang dami po ng COVID positive patients po sa mga lugar na ito. Mhm. Oo. Kamusta po ang ayuda natin sa mga nawalan ng trabaho, sa mga sumandaling ito sa Bacoor, Mayor? So far, patuloy pa rin naman po yung ating pong mga job fairs dahil recently we celebrated our 350th founding anniversary. Yun. At nandyan pa rin naman po yung mga tupad projects po ng national government. Tinutulungan po natin yung mga taong nawawalan ng trabaho. But so far, yun lamang po ang ating naitutulong sa ating pong mga kababayan dahil ang resources po namin talaga ay nadideplete sa mga isolated families po natin. We provide food for 14 days for isolation sa ating po mga pamilya. Plus, shoulder po namin yung isang isolation facility po natin dito na umaabot po sa around close to 80 rooms per day. Kasi nirerentahan po natin yan. 80 rooms ang gusali po ito kung saan nagkakaroon po tayo ng quarantine procedures po sa mga COVID positive patients. Pero yung mga nag-home quarantine, ma'am, namomonitor nyo naman, ha? Baka mamaya, pag walang bantay, magsilabasan yun, magpunta kung saan-saan. Mas mahirap po yun. Namomonitor po rin nyo. Namomonitor naman po namin. Dito po kasi sa Bacoor ay na-implement po namin yung tinatawag na, aside from the BHERTS, meron po kaming tinatawag na COA HERTS. Ito po yung mga per subdivision na nagmo-monitor po ang mga homeowners associations. At the same time po, yung mga nawawalan po ng trabaho, yung ating po mga volunteers kahit paano ay nakakatulong din po sa pagbabantay katulad ng mga BPATs, katulad po ng iba pang mga volunteer associations ay nakakatulong po sila sa pagbabantay ng mga naka-home quarantine po. Alright. Kamusta po yung ano nyo? Lastly, yung paggunita po ninyo ng founding anniversary ng Bacoor. Simple lang. Yesterday po, we celebrated our 350th founding anniversary. Dati ho, sanay na sanay ho kami na may mga marching bands dito sa amin po mga lansangan dahil we are known to be the marching band capital of the Philippines. Ngayon po ay wala. We did the Bacoor International Music Championships virtually. Awa ng Diyos, ito po yung international event. Sinalihan po ng around 60 plus countries at umabot po sa 400 contestants. Virtually po ito, iba-ibang mga bansa ang sumali po sa amin. At the same time, kagabi rin, September 29, ay nagkaroon po kami ng hashtag 350 na tayo Bacoor pa premyo giveaway at tayo po ay namahagi ng mga cash prizes, tablets, grocery items, bigas at cellphones. At kahit pa paano virtually na lamang po yung ating pong ginawang celebration. Of course, huwag kakalimutan din po kasabay po ng aming 350th anniversary ang fiesta ni St. Michael the Archangel dito po sa St. Michael Church. Ginanap ang isang simpleng Thanksgiving Mass po para parang paggunita at pasasalamat na rin po sa ating Panginoon na umabot po tayo ng 350 years ang lungsod ng Bacoor. At ang pinaka-importanting tanong, Madam Mayor Lani Mercado Revilla, ano po ang plano ng butihing mayora sa 2022? Vic, medyo siguro abangan na lang nila ang susunod na kabanata sa darating pong pagpa-file po ng candidacy ng aming pong team. Alam naman natin talagang puspusan po tayo nagtrabaho sa lungsod ng Bacoor. It was extra challenging for us as mayor, the First Lady Mayor of the City of Bacoor, at tayo po ay papatapos na sa ating pong second term as mayor. And I hope my people how more or less have been satisfied with my presence. Ganun din po sa ating po mga puspusang pagtulong sa ating po mga mamamayan, lalo na sa mga panahong ito ng pandemya. Ako, ma'am. So abangan po ang susunod na kabanata kay Lani Mercado Front, ha, ma'am? Salamat po. Yes po, Kuya Vic. Alright. Sige po. Ma'am, maraming salamat po sa inyong oras dito po sa Net25 sa Mata ng Agila. Mag-ingat po kayo at mag-ingat po kayo ni Senbong. Salamat, Kuya Vic. Salamat po sa inyong tagapakinig at tagapanood. Alright. Marami pong salamat. Nakapanayan po natin ang butihing alkalde ng Bacoor, Cavite, Mayor Lani Mercado Revilla.